everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang inyong tinderang vlogger from Ligan City, Lana del Norte. Ayan, so hello, today is... Ano nga yun? Well, anyway, hello nga pala sa lahat ng ating mga subscribers dahil up to today is 826 subscribers na tayo. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe at saka sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Ayan, so kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka in every videos that I uploaded. Lalong-lalo na doon sa mga videos na sinishare ko dito na may learnings kayong makukuha. Lalong-lalo na doon sa videos na business tips, business ideas at saka business experience na sinishare ko dito. Ayan. So today is may i-share na naman ako sa inyo. Makinig kayong mabuti ha, lalong-lalo na doon sa mga kasari or doon sa mga katendera nating nagre-renta din tulad ko. Di ba na-share ko sa inyo si Mr. Engineer diyan sa tapat ng tindahan namin. Yung kakabukas lang, yung kakompetensya ko is nagre-rent din siya. Ngayon, na-share niya sa amin or na-chika niya sa amin na actually nag-ask siya kung ano ba daw yung mode of payment namin doon sa aming pinagrentahan namin dito. Sabi ko sa kanya, sir, mode of payment namin is cash tapos monthly. Ayan. So sabi niya, may kontrata kayo? Oo, may kontrata kami na pinirmahan pero hindi pa binigay sa amin nung may-ari yung kopya ng kontrata namin. So bakit po? Yun yung sagot ko. Sabi niya kasi, actually nakawa ako sa kanya. Sabi niya kasi, nag-rento siya dyan pero 6,500. Pero yung bayaran niya is hindi niya daw alam kung monthly ba kasi parang everyday daw siya nagbabayad. Sabi ko, ano po ibig sabihin? Ano everyday? Wala namang nagre-rent, wala namang rentals na everyday ka magbabayad. Ano po yung ibig sabihin? Kasi sabi niya, yung may-ari daw is everyday nagka-cash advance. Kung hindi man cash yung ina-advance, yun yung mga grocery products. Sometimes nga GCash, mga inumin na tanduay yung junior na maliit, at saka yung mga sabon, yung yung mga grocery product na tinitinda natin which is kinakailangan din nila for their daily needs. So sabi ko, sir, ang hirap naman ng ganyan. Parang ang perwisyo sa atin. Siyempre ako sari-sari store owner, diba? I know siya din. Pero nafe-feel ko yung pagkabwisit niya. Naiinis daw siya kasi everyday daw nagka-cash advance, kinukuha. Tapos ang sabi ng may-ari is ikaltas na lang daw sa bayarin sa renta every month. Sabi ko kay sir, parang ang provision yun. Sabi niya, oo nga, ang provision nga, nabubwisit na daw siya. Kahit ako na nalaman ko lang at nakikinig sa kanya, parang nabubwisit din ako. Sabi ko sa kanya, ito opinion ko lang naman yung sinabi ko sa kanya ha. At saka lalo-lalo na doon sa mga viewers natin na nagre-rent din, if ever naka-experience kayo ng ganun, mas mabuti po na putulin nyo. Huwag nyo hayaan na gaganunin kayo o huwag nyo itolerate yung ganong ugali ng landlord or kaya nung may-ari ng nagparenta. So sabi ko kay sir, kontrata ko pa kayo dyan sa pag-rent nyo? Sabi niya wala, verbal. So sir, mas mabuti pa po pumunta kayo doon sa attorney's office tapos magpagawa kayo ng list of contract para doon sa list of contract may agreement or baka may rules of condition kayo doon na malagay na dapat ang bayarin sa kontrata is monthly. It's either monthly or every 15 or 30. Kasi yung may-ari is wala daw trabaho. Yung yung source of income niya is yung sa renta lang din. Naku, ang hirap ng ganyan. Mas mabuti pa sir, magpirmahan kayo ng kontrata para at least may panghawakan kayo. Tapos sabihin mo sa kanya, na kayo pumapayag na everyday na siya kukuha ng mga paninda niyo or magka-cash advance. Kasi ang hirap, no? Kasi benta mo na yun that day, tapos instead na i-rolling mo kinabukasan or pang grocery mo kinabukasan, ang ending mapunta sa kanya para kang nagbebenta lang, para kang nagbebenta para may kunin siya, para kang bumibili ng mga grocery para may makuha sila, yung ganon. Sabi ko, sir, business is business, kaya dapat putulin mo yan dahil ang toxic ng ganyan, kawawa yung negosyo mo pag ganyan. So sabi ni sir, parang
Parang ano eh, parang nahihirapan nga daw siya. Pero takot daw naman daw siya kasi baka daw papaalisin siya. Huwag kayong matakot. Wala naman silang magawa kung aalis ka or hindi. Ang as long as nagbabayad ka ng tama. Tapos hindi yan pwede yung ganun na everyday niya kukunin lahat ng anak ko. Napaka-toxic at napaka-permission ng ganyan. So sabi ko kay sir, papirmahin mo yan ng kontrata at saka huwag kayong pumayag na everyday sila nagka-cash advance or kuha lang ng kuha dyan sa tindahan mo kasi ikaw yung lugi. Instead, the sales mo that day na pang-ruling mo kinabukasan, hindi mo na maruroll, hindi mo na mapambili ng mga grocery kasi kinukuha na niya, di ba? So, sino yung kawawa? Ikaw na may-ari or tayo na yung may-ari ng tindahan o tayong nagre-renta, di ba? So if I were you, if ever dun sa mga viewers ko dyan if ever naka-encounter kayo ng ganyan, huwag niyo pong hayaan na gagawin nila yun sa inyo kasi kayo ang kawawa. Okay? When it says monthly ang bayaran, monthly talaga yung bayaran. Kung hindi naman kaya kasi wala namang ibang source of income, then i-divide nyo into 4. Let's say for example, weekly nyo binabayaran na lang kasi walang ibang source of income. So, 3,600. Kasi 3,665 yung monthly niya or bayarin sa renta. So, i-divide into 4. O yan, magbayad ka ng weekly ng 1,625 para hindi na siya everyday nakukuha. Kasi sabi niya, minsan sa sobra daw ang dami ng kuha, minsan daw ay nalalagpas na yung amount doon sa kinukuha nila, doon sa exact amount na dapat bayaran monthly doon sa rental nila. 'Di ba? Ang gulo. Ang gulo, ayoko nang ganun. Kasi para sa akin as a small business owner at saka sari-sari store owner, ayoko nang ganun. Kasi hindi mo marurule yung benta mo. Kasi instead nagbebenta ka, para may pang-rule ka bukas, mapupunta sa kanila. Para kang nagbebenta para sa kanila. Para kang nag-go-grocery para may makuha sila sa inyo everyday. Napaka-toxic at ayoko nang ganun. Parang ganun na nga. Diba? Ang hirap ng ganun. Sakit sa ulo at saka siguro pag ako ganun, nabubuisit talaga ako. Baka masabihan ko ng prangka yung may-ari ng ganun. Pagkakaalam ko is wala din naman daw kasing regular work yung may-ari. Actually, hindi siya yung tunay na may-ari dyan. Yung papa niya, anak lang siya. Yung pinarerentahan niya is yun yung share niya in that building. Pero yung papa niya is namatay lang kamakailan lang. Last month first week of and week of March, parang ganun. So ngayon yung may-ari dyan is yung mga anak na lang. Tapos siya, yung pinarerentahan niya is yung share niya doon. Is wala siyang permanent na work, kaya siguro nagkaganon na everyday niya kinukuha. Although, okay lang naman sana kung meron tayong maraming pera. Pero para kay sir is kawawa naman, di ba? Na everyday na lang kinukuha, minsan lumalagpas pa. Para sa atin ng mga business, tayo yung kawawa eh. Kasi ruling tayo sa mga benta natin, di ba? So, sabi ko kay sir na putulin nyo. Huwag nyo hayaan na ginaganon kayo. At saka, magawa ka ng list of contract para papirmahin mo siya doon, ilagay mo doon sa rules and condition kung kailan lang dapat kukuha ng bayad para doon sa renta. Kasi hindi pwede yung everyday ka. Ikaw yung talo, sir. As a sari-sari store owner, tayo yung talo pag ganun yung mindset or ganun yung ginagawa ng may-ari ng nirerentahan natin. So dapat tayo mga business owner, lalo-lalo na nagre-renta tayo, dapat marunong din tayong mag-control doon sa mga ganung mga pangyayari, di ba? Kasi tayo talaga yung kawawa. Para tayong nagbebenta or nagdi-negosyo para may makuha sila. No? Parang everyday, sakit sa ulo mo. Baka naaway ko pa pag ako nung ginaganon. Ayoko nang ganun. Wala namang problema kung everyday tapos marami tayong pera. Baguhan pa lang, kaka-start pa lang, so dapat iniintindi niya na pa lang
nangangapa pa siya. Tapos ruling ng ruling lang sa puhunan kasi kaka-start pa nga lang, di ba? Hindi pa nga kumpleto yung tindahan niya, tapos ginagano na ng may-ari. Naku, sakit sa ulo niyan. Alam nyo, pag kayo naka-experience kayo ng ganyan, huwag niyong hayaan ha. Dapat pinuputol nyo agad lang. Dapat sasabihin mo, or kung may kontrata kayo, is nilalagay nyo talaga sa kontrata kung kailan lang dapat kuha ng renta o kailan lang magkakash advance kasi yung pera na kinukuha nila everyday pang ruling na natin yun kasi para sa akin parang toxic yung ganun. Actually naawa talaga ako kay sir kasi parang gusto niyang nang mag-give up. Nakita ko talaga sa kanya na parang ayaw na niya, namumblema na siya. Mga viewers ko, lalo sa mga bagong mga sari-sari store owner, pag naka-experience kayo ng ganyan na everyday kinukuha yung renta, potolin nyo na agad, prangkahan nyo na, diretsyon nyo na, sabihan nyo agad na hindi pwede yung ganon kasi ruling tayo sa ating benta. So, ganyan. Huwag niyong hayaan na ginaganon kayo ng may-ari kasi naninihasa yan. Parang nagtitake advantage sila sa inyo porket nagre-renta kayo. So, if I were you, sabihin niyo agad sa may-ari na hindi pwede yung ganon kasi yung sales natin is rolling lang. Katayo yung kawawa ng mga sari-sari store owner pag ganon yung nangyari. Okay? Ayan. So, that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys para may alam kayo pag ginaganon kayo ng may-ari ng renta. Huwag kayong matakot na baka palisan kayo. No, wala silang magawa. Kasi nga, nagre-rent kayo, nagbabayad kayo, tapos porket sinasabihan nyo, papalisan kayo. Okay, that's a very big no. Hindi nila kaya yan, okay? Unless kung nangharas kayo or ginigiba nyo yung space na nire-rentahan nyo. Nire-rentahan nyo is mapo-force effect talaga kayo dyan sa pag-rentahan mo. Pero as long as kung ganun man yung scenario, wala silang magawa. Kundi hindi kayo mapapalis sa ganyan, okay? So, huwag matakot, dapat may alam din tayo. As a sari-sari store owner or business owner, dapat may alam tayo sa mga ganyan. Ayan. So, that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys para may alam kayo if ever na maka-encounter kayo ng mga ganun na may-ari ng mga pinagre-rentahan natin. As a sari-sari store owner, dapat may alam tayo. Ayan. May alam tayo. Research tayo kung ano yung mga karapatan natin as a lessee. So, research tayo kung ano yung mga paraan, kung ano yung dapat nating malalaman as a lessee or as a renter. Ayan, that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys. Thank you so much for watching sa lahat ng aking mga subscribers at sa tayo mga viewers. Thank you po. God bless. Happy selling and gracias everyone!